Itong chia seeds ay nakakatulong because of the antioxidant effect. Maganda rin sa buto, may zinc na siya, may vitamin B1, may vitamin B3, ang taas ng fiber content. Nagpapababa siya ng LDL, blood pressure, triglycerides sa mga studies. Nakakatulong siya sa pagpapapayat. Ganun kaganda. Ito, Doc, sa dami-dami ng mga benepisyo na sinabi nyo, may downside po ba ito? May downside kasi. Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph at ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga ni-request niyong topic at yan ay tungkol sa chia seeds. Ano ba itong mga chia seeds na to? Actually, lately ko lang siya din narinig dahil pinag-uusapan sa mga comments natin. May mga nagsasabing nire-recommend nila, yung mga iba, hindi masyado. So, tignan natin ngayon kung ano ba talaga itong chia seed na to, ano yung matutulong niya sa atin, and best of all, recommended ba siya o hindi ng ating medical director na si Dr. Antomiso. Friends, bago tayo magtuloy, i-invite lang namin kayo. Paki-check naman store.medico.ph. Flash sa screen, pero meron din link sa description. Doc, ano pong makikita nila dito? Doon yung mga collagen, yung mga vitamins, yung mga glutathione, and soon daw, darating yung turmeric natin at ang mga ibang mga herbal natin. Okay, kasama na dyan yung malunggay at iba pang mga natural na nilagay sa capsule form. So kung di niya pwedeng kainin araw-araw, pwede niya namang i-take na parang mga pills lang or parang mga supplements. So lahat ng mga nagtatanong kung saan okay yung collagen, anong brand yung mga yan, pati glutathione, na-mention naman ni Doc, ano yung mga benepisyo nito. Check nyo lang, store.medico.ph. Enter nyo sa Google Chrome nyo, sa Safari nyo, kung ano man yung browser nyo, madali lang pong hanapin. So, Doc, as usual, diretsahan po tayo. Ano yung chia seeds na to? Itong chia seeds, maliit na seeds yan na pagka nilagay mo ng tubig, mag-expand yun, parang munggo. Tapos yun ang kinakain palagi or hinalo sa yogurt, cherry, etc. Nakakita ko yung scientific name niya, blah blah hispanica parang ganon. So, galing ba sa Spain to? Sa Amerika? Saan galing? Yeah, nasa sa Central America kasi siya. Okay. So, parang food supplement siya, Doc. Pero, kumbaga, hindi manufactured, natural, dahil mga buto siya. Parang mga oatmeal siya. Yun, araw-araw nag-o-oatmeal tayo, 'di ba? Yun, parang Parang gano'n siya. ganon. Yun ang ginagawa nila. Bakit po ba popular siya as a health supplement? So, 'di ba 'pag gising natin kakain tayo ng kanin. So, imbes na yung kanin kakainin natin, chia seeds siya. Minsan pinapapalit siya sa Kanin. rice Oo. para bawas carbs. Yan. Pero anong benefits nito, Doc? Okay. Marami siyang, antioxidant, minerals, fibers, tapos may ALA siya na puwedeng maging omega. Okay, so medyo versatile, no? Yeah, versatile din. Marami siyang loaded siya Oh, ng yes, yes. nutrients. Siguro maganda isa-isahin natin yung mga nutrients na 'to tsaka yung epekto nila sa katawan para mas maintindihan ng mga kababayan natin kung ano yung pwede nilang asahan na benepisyo sa kanila. Maliit lang siya, pero masustansya siya. Ito ginagamit 'to ng ancient Aztec, saka mga Mayan, yung mga lumang sibilisasyon, yun mga diet nila, ito palagi kinakain nila. So, maraming nagsasabi, "Uy, napakaganda nito for mga benefits." So ngayon, chineck natin, naglagay tayo ng 7 benefits ng chia, okay? So number 1, very nutritious siya or sobrang sustansya siya. 2 kutsarang chia seed or 1 ounce yan or 28 grams ay nagko-contain siya ng protein, fats, carbohydrates, itong alpha-linolenic acid, ALA, na pwedeng maging omega. Tapos meron siyang calcium. Ang calcium niya, 14% ng daily allowance na recommended RDA. So, 'di ba, napag-usapan natin ayaw na ayaw kong magreseta ng calcium. O eto, ganito natural. So, titibay yung buto mo. Ay kasi calcium 'di ba nagpapabarado sa puso. Itong chia na may calcium siya, napakaganda sa buto. Sa 2 kutsara a day, A Doc. day, so 14% siya. So, Mm. may kakain ka pa namang iba, aabot tayo ng 100%. So, pwede mong kunin dito, hindi ka kailangan mag-supplement ng calcium. Yes, yes. Tapos may 'di ba kunwari may iron deficiency anemia ka, so kailangan mo ng iron. Ayoko ring magreseta ng iron kasi iron din pangit din siya sa puso, nagbabarado sa daluyan ng ating dugo. Ito, meron siyang 12%, ng binibigay na RDA sa ating katawan na iron. So, malaking porsiyento na. Malaking porsiyento na rin, oo. Then may magnesium din, maganda rin sa buto,
meron rin siyang phosphorus, maganda rin sa buto, may zinc na siya, may vitamin B1, may vitamin B3, may vitamin E, may vitamin C. Akalain mo ano, Doc, buto lang. Ang daming vitamins. Yes, yes, yes. Tapos number 2, loaded with antioxidant. Alam mo naman 'di ba 'pag marami tayong free radicals, unstable siya, 'di na marami tayong sakit. So itong chia seeds na 'to, ilalaban yung, free radicals. Yang oxidation, Mm. na-discuss na natin yan dati sa mga past video natin 'no, Doc? Yes. Yung parang nasisira tayo at the cellular level ba? Yes, eksakto. Cellular level. Kasi yung maraming free radicals nasa sa loob ng mitochondria, Hmm, nasa sa loob ng cells, nasisira 'yun, pati yung DNA nasisira. hmm. Itong chia seeds ay nakakatulong because of the antioxidant effect. And alam naman natin in the worst case scenario 'pag sumobra dami ng free radicals mo, mas malaki risk mo sa cancer, 'di ba, Doc? Eksakto, okey. Ang kagandahan nitong chia seeds, 'di ba may fat na sinasabi tayo, yung fat? Kasi sinasabi nila omega, maganda siya sa omega. Pero mamaya may sasabihin tayo na medyo parang nakaka-downer 'yun, nakaka-down, Hmm, okey. Pero yung omega kasi, yung mga fats na 'yun, pati alam mo yung mga omega na binibili natin sa labas? omega Parang 3? oo, omega 3 'di ba? Medyo malansa ang amoy. Fish Si oils na, oo, Doc. oo, sira na 'yun, Sira na yun. sira na 'yun. Bakit, Doc? Kasi ang fish oil kasi, yung isda, merong antioxidant 'yun. Mm, Ngayon sa factory, kinukuha lang niya yung omega, hindi niya kinukuha yung nagpo-protect dun sa omega. So 'pag nilagay mo sa bote, 'pag tumagal, nasisira at 'pag binukas mo, napapasok ng hangin, nasisira. hmm. Oh, kaya nga Kumbaga itong pati siya na-oxidize na rin. eksakto. Hmm, So ngayon, itong chia seed meron siyang antioxidant na nagpo-protect sa fats niya para hindi masira. hmm, Oh, isa tapos yun, yung antioxidant din, yun, maganda 'to sa ating katawan. hmm. So, heart health mo damay na rin dito. Yes, yes. Heart health, diabetes, cancer, lahat yan natutulungan. Hmm, Kasi inaaway niya yung free radicals. Ah, nice. Super loaded rin pala. super loaded din. Tapos meron pa siyang ibang antioxidant, yung chlorogenic acid, 'di ba yung nasa coffee? Yun meron 'to. Meron 'tong caffeic acid, meron 'tong myricetin na makikita rin 'to sa grapes. Tapos may quercetin at yung quercetin makikita 'to sa onion, pero meron tayo sa chia seed at merong camphorol. Lahat 'to nagpo-protect sa puso natin, sa fatty liver at anti-cancer. Katulad 'di ba yung chlorogenic acid sa pag-aaral nakakapagbaba siya ng blood pressure. Kunwari stage 1, yung systolic tsaka yung diastolic blood pressure pinapababa niya. Hmm, Tapos yung caffeic acid, anti-inflammatory naman siya, gano'n kaganda. Then, number 3, nakakatulong siya sa pagpapapayat. hmm. Maraming magiging interested diyan, 'no? Yes. So, imbes na kumain ka ng kanin, kakain ka ng chia seeds, papayat ka. Hmm, Bakit? Dahil sa fiber content niya, ang taas ng fiber content. Ang fiber content niya is parang 1/3 ng bigat. Kunwari 'pag 30 grams siya, hmm. 10 grams ang fiber content niya. Tapos may protein sa chia seeds na nakakatulong sa pagpapapayat. 'Di ba yung fiber, Doc, nakakatulong siya mag-regulate nung tamang pagpupo natin? Tama, tama. Mamaya 'yon pag-uusapan natin. Tapos nun, para hindi rin 'pag kumain ka ng carbohydrates, hindi papasok kaagad. So dahan-dahan? Dahan-dahan, Oo. yes. Tas siya rin ang fiber rin ng walis ng ating bituka. Kumbaga kung marami ng mga dumi-dumi diyan, siya ang maglalabas 'no, Doc? Eksakto, Oo. eksakto. Tapos yung fiber nun tsaka yung protein nun, parang, "Uy, ba't parang mabilis ang nabubusog kaagad ako, Hmm. naging okey ako, ayoko na kumain." Yun, So, reduce tayo appetite. mapapa-extra rice 'no, Doc? Yun. So may study nga, 24 participant, may kumakain sila ng 7 grams ng chia seeds 'no. Hmm. Tapos ang ginawa nila, nilagay nila sa yogurt, pang-breakfast, yung isa hindi. So yung may chia seed, nabubusog sila kaagad. Hmm. Mm. So less food intake na yun. Yan, apo. Then meron pa ring study na 77 people, 6 month study 'to, na medyo mataba at obese tsaka diabetic na kumain ng, chia seeds na nakita ay pumayat sila. Hmm. So, weight loss. Weight loss din. I mean hindi lang naman siya yung magpapapayat sa'yo, 'di ba? Mm, Kailangan mo pa rin ng control. tamang portioning, Tama, healthy diet, pero tama. makakatulong rin 'to. Yes, malaking tulong siya. Then pang-apat, maganda siya sa puso. Ito na yung topic na medyo controversial. Kasi sinasabi nila, yung ALA nagiging omega 3. Mm, So, alam natin omega 3 maganda sa puso. korek. Pero may mga studies daw nagsasabi yung ALA para maging omega, less than 1% lang.
Paano yun, Doc? So, Like, ah, maliit na porsyento lang oo, so yung omega. oo, 1%, less than 1% lang yung nagiging omega. Kaya nga parang insignificant. Mm. Pero So, oh, kailangan mong kumain ng sobrang dami oy, para pero meaningful. oo, 'di ba? So, yun ang sinasabi nila na, "Uy, less than 1% para maging omega, bakit kayo magsasabi na, 'Uy, mataas ang sa omega?" Oh, pero Oo. may mga studies rin na napalabas sila, tumataas ng omega-3 after kumain ng chia seeds. Kaya nga medyo kailangan natin mas marami pang studies. Tama, Doc. Kasi hindi lang sa isang study yan, eh, 'no? Iba't iba Mm. yung circumstances ng mga study Yes, kaya yes, oo. mahirap sabihin. Kaya nga. Tas merong merong iba rin nagsasabi meron siyang lectins. Yung lectins kasi parang nagpo-produce siya ng inflammation sa ating katawan. So, may mga iba nagsasabi na, "Oh, 'wag na kayo kumain ng chia seeds. Mga basil na lang, basil leaves na lang kainin mo. Kasi nagpapataas na siya ng C-reactive protein or inflammation sa ating katawan." Kasi itong lectins na 'to na nagba-bind sa ating abdominal tract na hindi rin na maa-absorb yung nutrients sa ating katawan. Pero may mga nagsasabi na itong chia seeds, konti lang yung lectin. Mm. So, iba-iba yung studies ngayon. Hindi pa gano'n kadami ang studies. Pero over time kasi habang mas dumadami yung studies tsaka mas nagiging replicable, accurate, mas makaka-form tayo ng tamang opinion kung Yes. totoo ba na nakakatulong siya o hindi sa inflammation mo. Yun, eksakto. Na-mention niyo nga dati, Doc, yung inflammation hindi natin puwedeng pabayaan dahil ang daming apektado sa health natin dahil diyan, di ba? Yes, sa heart, brain, diabetes, joints, lahat yon, name it, dahil sa inflammation, pati cancer, inflammation. Mm. Pero ang advantage naman nitong chia seeds, ang dami niyang fiber. So, 1/3 ng chia seeds is puro fiber. Yun ang soluble fiber niya, yun ang pinakaimportante nun na nagpapababa ng cholesterol. Napakahalaga nun. Yes. Parang ang latest yatang statistics na narinig ko, Doc, 1:2 na yung Pilipino na mataas ang cholesterol, eh. So, Yes. tayong lahat magbebenepisyo dito. Yes. Dun ang protection natin ngayon yung fiber. Nagpapababa siya ng LDL at nagpapababa siya ng triglycerides sa mga studies. Kaya napakaganda at nakakapagpababa siya ng blood pressure na masama yan sa heart problem or stroke. Then, number 5, madami itong sangkap na nakakatulong sa ating buto. Okay, para sa mga babae. So, hindi tayo nagreseta ng calcium, pero ito, marami itong calcium, phosphorus, magnesium na napakaganda sa ating buto. Tapos yung ALA na sinasabi natin na nagiging omega-3, ito pa rin pala yung ALA, maganda ito sa studies na nagpapatibay ng buto. Yung bone density after pag-iinom nila ng chia seeds, dumadami yung density ng buto. Kaya nga tumitibay para hindi magka-fracture. Yung habang tumatanda, Doc, 'di ba, ang mga tao nagkaka-risk nung osteoporosis. Eksakto. Mas common ba 'to sa babae, Doc, or pareho lang? Very common sa babae, Mm. lalo na after 60, menopause. Kasi yung estrogen, ang ginagawa niya sa osteoblast na gumagawa ng buto, "Uy, i-stimulate niya yung osteoblast, 'Uy, gawa ka ng buto, gawa ka ng buto." Tapos merong osteoclast na nagsisira ng buto. May nagsisira, may naggagawa. Eh, yung wala kang estrogen, so puro osteoclast ka, sira ng sira, sira ng sira. Eh, tayong mga lalaki may testosterone tayo, eh. So, protektad tayo, mas hindi tayo nagkaka-osteoporosis. Pero kayo, Doc, mas pabor kayo sa natural na way na pagkuha ng calcium. Yes. Yung kasi minsan nakokondisyon yung utak ng publiko na, Hmm. ah, para maiwasan mo yung osteoporosis na yan, mag-calcium supplements ka. Kaso nga sabi niyo, while baka makatulong sa osteoporosis mo yon, Tama, baka sa puso mo naman tumama. tama. Kasi tumitigas rin nating puso. Eh, di heart Parang attack ano, 'yun. eh, parang loko-loko kang tao, matigas ang puso. 'Yan, oo. Kasi talagang talagang pati yung daanan ng daloy ng dugo, Mm. puro deposit ng calcium na 'yun, eh. So, So babara kasama sa plaque, sa bara yung eksakto, yes, eksakto, plaque formation, Mm. sakto. Kaya nga mas ayaw ko ngayon. Pero 'pag mga babaeng medyo chubby-chubby, Mm. 'yun meron tayong reserbang estrogen sa babae. Kaya nga mas papansin mo 'pag may osteoporosis saka osteopenia, mas usually sa balingkinitang babae, mga payat na babae. Pero hindi pa rin naman ibig sabihin, eh, magpataba ka. Ay hindi, kasi isa na sa maganda yun, saka 'pag nahulog ka, may cushion effect para wala kang fracture, yun. Pero sa Ano, lahat yung mga siyempre may heart problem ka, o iba naman yun, 'di ba? tsaka na-mention niyo sa dating videos natin 'pag medyo chubby tayo, Hmm. mabigat sa joints natin,
Arthritis. mananakit din. Yes. So, hindi ini-encourage ni Doc Hindi, na hindi, hindi, magpataba hindi. kayo. Hindi. Pero sinasabi ni Doc, kung minsan may maliit na benefit yan pero overall Eksakto, tama. hindi okay. Oo, overall hindi. So, pang-anim naman tayo. Ang pang-anim, pinapababa niya ang sugar level. Very good. Because siyempre, tandaan mo, 'di ba, may fiber content. Yung fiber content, number one, busog na tayo, hindi na tayo kakain. Tapos yung fiber content, yung asukal or yung carbohydrates, mas mabagal pumasok, mas decrease yung postprandial sugar spike natin sa katawan. So, mahirap kasi yung mga sugar spike na yan, Doc. Lalo na kung diabetic ka na, no? Eksakto. Ang daming pwedeng pagmulan, ang daming komplikasyon na pwedeng magmula sa mataas na blood sugar. Tama, kasi pag mataas ang blood sugar, tataas ang insulin mo, insulin spike, yun mas ayaw natin. So, pag mataas ang insulin natin, nagiging insulin resistant tayo. Itong chia seeds nakakatulong sa pagiging insulin sensitive ng ating katawan. Kumbaga, yung, di ba yung metformin parang ginagawa kanyang insulin sensitive? Yan, tama. Pero ito, mas natural. Kasi, Yun, ito yung natural talaga. So, meron din, ang ginagawa, yung chia seeds, nilagay sa bread. Dahil doon, yung carbohydrates, mas hindi pumapasok sa katawan ng tao. So, mas beneficial yun. parang ano, yung ginagawa nila sa mga local pandesal natin na may malunggay na. Yun, malunggay. Ayun, maganda yung malunggay din na para hindi pumasok sa mas mababa ang sugar na papasok sa ating katawan kaysa sa wala. Then, pinakahuli at pinakaimportante, gut health. Kasi yung fiber, 'di ba, palagi itong chia seeds, palagi nilalaban niya yung omega, mas hindi daw ganyang kataas ang omega. Pero ang dapat ilaban natin is yung fiber content niya. Yung fiber content niya, pagkain 'to sa bacteria natin. Prebiotic ito. So pagka pinakain niya yun, bababa ang inflammation ng gut. Tas sinabi mo nga papadumi, 'di ba? 'Pag hindi ka makadumi, yung dumi nakadikit sa ating skin, sa loob natin, sa intestines, nasisira, nagkaroon ng leaky gut. So ngayon, sinasabi nga, ilalabas mo na nga, pumapasok pa sa katawan mo, nagkakaroon ng autoimmune. Yun lang. Kaya nga ito, maganda 'to para lumabas at pinapakain niya yung mga bakterya para to repair yung leaky gut. Dahil hindi naman lahat ng bakterya masama, di ba, Doc? Yes. Good bacteria. Yes, yung good bacteria maganda. Then meron tayong connection, gut-brain connection. So yung connection na yan, kapag pinakain mo na mabuti, yung gut mo, maging masaya ka. Gaganda yung mood mo, gaganda yung immune system mo. Pag pinasaya mo yung tiyan mo, magiging masaya ka. At magiging energetic ka. So, kung yung gut health mo, ang dami niyang sinusupport sa katawan mo, bakit? Yes. It only makes sense kasi lahat ng nutrition dito naman pinoproseso eh. Tama. So, kung inalagaan mo yung tiyan mo, everything else should follow. Yeah, so energy, yung heart mo, yung immune system mo, napakaganda. Tapos meron palang ng sinasabi pala is that yung gut, meron silang sinesend na messages papunta sa ating brain na para maging masaya tayo. Talaga. So, yung mood. Yan. Okay. Eto, Doc, paano ini-integrate ito sa diet natin? Yung 2 kutsara ba na na-mention nyo kanina? Eksakto. Yes, 2 kutsara. May mga iba magsimula ka, 1 kutsara muna. Tapos may mga iba, lalagyan mo sa tubig, tapos 20 minutes. Kailangan palakihin mo kasi pag kinain mo, baka tuyo, pag sa loob lalaki siya. Minsan, ang bloated ang feeling mo, gano'n. Kaya nga palakihin mo muna siya. Then after that, pwede mong ihalo sa yogurt, ihalo sa mga fruits, veggies mo, yun, tsaka mo kainin. Dahan-dahan yan. Una-una 1 scoop, then after that 2 tablespoon. Ito, Doc, ako personally, hindi ko pa na-try ito. Ano lasa nito? Lasa, walang lasa na parang may buto-buto lang siya na parang konting slimy na pag kinain mo, parang may yun, gel. Parang gel lang siya. Tapos pag ininom mo, yun na, busog ka na. So, madali lang kainin dahil parang gel, no? Oo, gel. Pero siyempre, Madali. minsan parang yak, parang gano'n, di ba? Pero sa akin, kakainin ko lang, ilalagok ko na lang, walang lasa eh. Kumbaga, walang lasang masama, hindi rin naman masarap. Hindi masarap. Mo na lang Yeah, kaya nga nilagyan nila ng banana, mga prutas para mas tumamis. yung yogurt. Yun. Baka mas okay yung yogurt. Yun, na may konting probiotic naman siya. Pero yung yogurt, hindi daw ganun karami yung probiotic na nakakaganda sa health. So, ibang topic natin pag-usapan yan. Tama, Doc. And tingin ko dapat magka-topic din tayo one of these days na fiber lang yung i-concentrate natin. Ito, Doc, sa dami-dami ng mga benepisyo na sinabi nyo,
good gut health, Mhm. antioxidants, Mhm. pampapayat, source ng vitamins. Mm. May downside po ba ito? May downside konti. So, parang oatmeal 'to. Ako oatmeal maganda. Pero ang ginawa ko, umaga, gabi kasi walang nagluluto sa'kin. So, araw-araw kinain ko. Tumaas ang uric acid ko. Yun lang. So hindi siya balanse. Itong chia seeds, hindi rin puwedeng yung nga gawin mo araw-araw, in moderation din tayo. Kaya nga para maging balance, kuha ka rin so ilang araw na chia, alternate mo sa oatmeal or alternate mo sa iba. Or moringa, alternate mo sa iba. Kasi itong chia seed, may nagsasabi rin na nagpapataas ng inflammation sa ating katawan. Baka magkaroon tayo ng problema, na konti. So, 'pag inaraw-araw natin. So, hindi pa conclusive yung mga studies, no? May mga nagsasabing pampataas ng inflammation, may iba. So, siguro subok-subukan muna natin. Yes, then so sa'kin, ang gagawin ko kahit na 3 times a week, tapos yung iba puro gulay lang, puro salad lang, 'di ba? Salad lang, yung iba oatmeal, gano'n. Iba-ibahin mo. So, Doc, hindi naman tayo endorser dito ng chia. Natanong lang tayo ng mga commenter natin kung okay ba siya. So, sa mga may balak magtanong kung saan ba mabibili yan, anong brand, wala naman kaming ini-endorse o pino-promote. Hindi naman promotional na channel to eh. Mas for information lang yung binibigay namin. Siguro, ang maa-advise lang namin sa inyo, syempre, pumili kayo yung galing sa trusted na manufacturer. 'Di ba? Yung alam nating nagkonsulta sa FDA, dumaan sa Bureau of Food and Drugs ng Pilipinas, yung mga bagay na yan, at least alam natin may control yung gobyerno sa kanila. So at the end of the day, ang advice namin sa inyo, subukan nyo lang muna. Pero kung medyo prone kayo sa inflammation o worried kayo doon, mas maganda ikonsulta nyo muna sa inyong doktor o sa inyong nutritionist bago nyo subukan to. Siyempre, ayaw na naman namin na magkaroon ng adverse effect sa inyo. Anyway, this has been Len of Medico.ph along with my partner in health, Dr. Anthony Som, nagsasabing stay happy, stay healthy, and see you sa next episode. Bye!